Na-miss ko 'to mga tol, yung mga ganitong klaseng topic, 'no, yung mga ganitong interesting topic, 'no. Kayo ba naniniwala na posible na tayo'y makapag-travel back in time, mga tol, 'no? Meron kaming bagong pinapanood ngayon sa nakalimutan ko kung anong ano yun, eh, basta sa TV, 'no, na ang title niya is La Brea, 'no. Parang nahulog sila dun sa sinkhole at napunta sila 10,000 BC, mga tol. Pero mga 10,000 BC sila napunta. So itong panonoorin natin mula kay Random Pinas, mga kapatid, 'no. Ito yung title, Litrato ng mga Time Travelers. Patunay ba ng time travel? Bagong kaalaman. Ikaw ba ay naniniwala na posible na magkaroon ng tinatawag na time travelers o yung mga nagbibiyahe sa panahon? Pwedeng galing sa nakaraan o pwedeng galing sa future. Yan ang ating aalamin. Ito ba'y totoo? Bibigyan natin to ng reaction video. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Random Pinas, mga kapatid. Yan, nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Totoo ba ang time travel? Ayon sa mga physicists, ang pag-time travel sa future ay posible at napatunayan na ito scientifically. Pero ang pag-time travel sa nakaraan, maraming balakid, maraming katanungan. Ngunit tila may mga ebidensya ng mga time travelers mula sa future ang bumisita sa ating nakaraan. At hindi natin alam kung ang ilan sa kanila ay kasama natin sa ngayon. Tingnan natin ang sinasabing mga ebidensya ng time travelers. Yung pagbiyahe sa future, scientifically, and totoo naman nangyayari kasi ngayon nagta-travel tayo papunta sa future. Bawat segundong lumilipas, mga tol, ay pagta-travel natin yan papunta sa hinaharap. Diba? Halimbawa, sa oras na ito, diba? Mamaya-maya, gabi na, tulugan na, yun na yun. Nakapag-travel na tayo, mga kapatid. Pero yung pabalik, back in time, medyo napakarami talagang hadlang, napakaraming harang na parang hirap, alam mo yan, ang hirap isipin paano ka makakapag-travel pabalik sa nakaraan. Pero yun nga, marami daw ebidensya, mga tol, na may mga nag-time travel na pabalik sa nakaraan. Ito ba'y may katotohanan o hoax lang tong mga to? Alamin natin yan. 1950 sa New York City, isang police officer ang nag-e-examine ng katawan ng isang lalaki sa isang morgue. Sinasabing ang lalaki lumitaw sa gitna ng Times Square, 11:15 ng gabing iyon. Ayon sa isang saksi, tulala ang lalaki, sinusundan ng tingin ng mga sasakyan. Tila noon lamang siya nakakita ng mga sasakyan. Tapos ay sinubukan tumawid ng lalaking salungat sa ilaw ng mga traffic lights. Nabangga ng isang taxi at namatay. Sa kanyang bulsa, nakita ang ilang barya at pera. Nasa $70. Umalas naman itong lalaking to, no? Nakapunta ka na nga sa future. Paglabas mo, nabangga ka na sa sakyan. Ang malas naman. Tuloy-tuloy natin. Sa kanyang bulsa, nakita ang ilang barya at pera. Nasa $70. Lumang banknotes. At kahit ganoon ay tila bago pa ang mga ito. Meron din siyang mga item mula sa mga negosyong hindi na nag-e-exist sa New York. Gaya ng isang bill mula sa isang livery stable, isang copper token mula sa isang saloon, at isang sulat na pinadala sa kanyang address noong 1876 mula sa Philadelphia. May nakita rin business cards kung saan nakasulat ang kanyang pangalan, Rudolph Fentz, at ang kanyang address sa Fifth Avenue. Ang pangalang Rudolph Fentz hindi makikita sa New York City phone book at ang address sa Fifth Avenue ay matagal ng business address at hindi residential at doon walang nakakakilala sa isang Rudolph Fentz. Ang kanyang fingerprints, walang kamatch sa existing file, walang anumang police report ang tumugma sa itsura ng lalaki. Ang kanyang kasuotan 75 years out of date, ang kanyang sombrero mula sa isang shop na lagpas 50 years nang sarado. Nakakita naman ng isang Rudolph Fentz Jr. sa isang lumang phone book ang investigating officer. Isang lalaking nasa 60 years old, 5 taon nang patay. Buhay pa ang kanyang asawa na siya nagsabing ang ama ni Fentz Jr. na wala noong 1870s. Naglakad-lakad daw ito bandang alas 10 ng gabi at hindi na muling nakita pa. Sa paghahanap ng mga lumang missing persons report, nakita ang report tungkol sa isang Rudolph Fentz. Ang kanyang kasuotan at address
tumugma sa lalaking namatay sa Times Square noong 1950. Kaya't makalipas ang 75 years, na-resolve ang kaso ng nawawalang tao noong 1870s. Pero isang tanong ang hindi nasagot. Ano bang nangyari kay Rudolph Fence? 2000 Well, yung yung mga nakuhang banknotes na luma, mga lumang pera doon sa bulsa ay hindi nangangahulugan na galing siya sa hinaharap kasi posibleng kolektor siya ng mga lumang gamit, 'di ba, ng mga lumang pera. Kasalukuyang nasa bulsa niya lang yung mga bagay na gano'n. Pero ang mystery doon is yung wala siyang record, alam niyo 'yun? Wala yung pangalan niya, walang fingerprint, mga tol. Yung pananamit niya lumang-luma din, mga tol. Yun yung yun yung mystery. Tapos may nahanap na record niya, may nahanap na record na tumutugma doon sa kanyang pangalan, sa kanyang address, nung panahon na 75 years na yung nakalipas, 'no? Yun ang medyo kasi hindi na siya matatanong kasi wala na nga siya, nasagasaan siya. Malas naman niya kung saka-sakaling nag-time travel siya, 'no? Nawala siya doon sa panahon niya, napunta siya 75 years later, tapos nabangga pa siya ng sasakyan. Malas naman talaga nun. 2003, inaresto ng FBI ang isang 40-year-old na lalaki, si Andrew Carson. Suspect siya sa isang trading scam. Sa loob ng 2 linggo, 126 high-risk profitable trades ang kanyang ginawa. Ang puhunang $800 naging $350 million. Wow. Di pangkaraniwan yan para sa SEC. Hindi inaasahan ng mga investigator ang paliwanag ni Carson. Sinabi niyang nag-time travel siya at nanggaling siya 250 years sa future. Daladala niya ang kanyang mga nalaman sa future tungkol sa mga high-risk at high-profit stock trades. Dahil dyan, sinabi ng SEC na maaaring nasisiraan si Carson o sadyang sinungaling lamang ito. Para sa kanila, magagawa lamang niya ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng iligal na impormasyon. Sinabi nilang mananatili siya sa kulungan hanggang sasabihin niya ang kanyang sources. Hindi naman sinabi ni Carson ang kanyang sources at nanindigan siya sa kanyang istorya. Humingi ng mas mababang sentensya si Carson. Kapalit nito ay sasabihin daw niya ang gamot sa AIDS at lokasyon ni Osama Bin Laden. Wala rin siyang pakialam sa pera. Ibabalik daw niya ito. Gusto lamang daw niyang makabalik sa kanyang time craft at bumalik sa future. Ngunit ayaw naman niyang sabihin ang lokasyon ng craft dahil natatakot siyang mapunta ito sa mga maling kamay. Kaya't nanatili siya sa kulungan, nag-set ng bail na $1 milyong, naghihintay ng trial. Walang pamilya si Carson, walang kaibigan, wala na ring pera. Ilang linggo ang lumipas, isang di kilalang lalaki ang nag-bail sa kanya. Sino kaya ang lalaking ito? Walang nakakaalam. Dahil ang misteryosong lalaki at si Carson hindi na muling nakita pa. Dagdag sa misteryo ang kawalan ng records ng isang Andrew Carson bago pa man siya mahuli. 1995 boxing match ni Scammer yun Magaling talaga mang-scam yun. At hindi madaling paniwalaan yung mga sinasabi niya. Lalo na kung alam mong scammer ka, tapos sasabihin mo galing ka sa future, 'di ba? At pwede ka talagang mag-imbento ng mga pangalan walang talagang record, 'di ba? Pero anyway, mystery ang hindi na uli siya makita. Man siya mahuli. 1995 boxing match ni Mike Tyson at Peter McNeely. 89 seconds ang itinagal ng laban. Hininto ito pagkatapos ma-knockdown si McNeely ng 2 beses. Pero ang nakakagulat sa match na ito ay hindi nangyari sa loob ng ring. Sa isang footage, may kitang isa sa mga audience na tila may hawak na smartphone ilang taon bago pa man ito maimbento. Ang kulay puting bagay na ito, tila parehas ang design ng mga makabagong smartphone kung saan nasa top left corner ang camera lens. May mga camcorders naman na noong 90s pero malaki ang mga ito kumpara sa hawak ng taong ito. Marami nagsasabing tila iPhone ito o Samsung Galaxy. Ngunit wala pang ganoong smartphone ng mga panahong iyon. Time traveler kaya ang taong ito? Ang tanging makakasagot niyan is yung mismong taong na nasa video at papatunayan niya na siya yung doon sa video at ipapakita niya kung ano yung gadget na hawak niya. Pero etong video to kumalat na sa internet 'di ba? Pero hindi pa rin nagpapakita yung taong nandoon sa video yun no? Mga panahong iyon.
Time traveler kaya ang taong ito? Kilala ang litratong ito bilang the time traveling hipster. Mula ito sa Bralorne Pioneer Museum sa British Columbia. Kinuna noong 1940 sa muling pagbubukas ng South Fork Bridge sa Canada. Sa unang tingin tila normal naman ang lahat. Mga lalaki naka-jacket, kurbata, nakasombrero, mga babae bonnets at overcoat. Hanggang sa makita mong lalaking ito, moderno ang gupit, sunglasses at graphic ang t-shirt. At anong hawak niya? Tila maliit ito para sa isang kamera noong 1940s. Kaya't sino kaya ang lalaking ito? Saan siya nanggaling? Sa future ba? 2010 binilabas na isang video, ang Chaplin's Time Traveler, na i-upload ito sa YouTube. Bonus material ito mula sa DVD ni Charlie Chaplin mula sa pelikulang Circus noong 1928. Sa isang punto makikita ang isang babae na may hawak-hawak na isang bagay malapit sa kanyang tenga. At kung susuriin, tila may kausap ito sa maliit na itim na device na kanyang hawak-hawak. Kaya't ano kaya ito? Wala pang cellphone tower, wala pang satellite. Tama. At malabo nga kung magiging cellphone yan. Sino makakausap mo? Di ba? Wala nga cellphone tower, walang satellite noong mga panahon na yun. So hindi gagana yung mga mobile gadgets dyan. Kung sakasakaling galing ka nga sa future at babalik ka back in time, hindi mo magagamit yung signal ng phone mo. Pwede mo siyang gamitin as siguro video device, di ba? Camera, picture, mga ganun lang ang pwede mong gamitin. Pero wifi, signal, as in talagang ano siya, useless, no? Sinong kausap niya? Footage ito noong 1938 kung saan makikita mga taong palabas ng DuPont factory. Sa gitna makikita ang isang babae, tila may kausap gamit ang isang cellphone. Cellphone na naman? Sino na naman ang kausap niya? Ang mga out-of-place technology, hindi lamang makikita sa mga videos at lumang litrato. Makikita rin ito sa mga art na ginawa hundreds or even thousands of years ago. Sa isang Spanish city ang Salamanca, makikita ang isang cathedral. Itinayo noong 1102. Ang mga carvings typical para sa isang 12th century building, mga baging at dahon, gargoyles at demons. Pero ano to? May astronaut! Tila modern astronaut, naka-spacesuit. At hindi lang basta random na spacesuit. Tugma ito sa Apollo 11 spacesuit, sinuot ni Buzz Aldrin. Iba kung 1102 pa itinayo yun, no? Yung nag-design nun, ayos yun, no? Ang helmet, backpack, at umbilical cord, parehas. Pati ang boots may malalalim na guhit. Yan ang ginamit para i-explore ang moon. Tila lumulutang din ang posisyon nito. Parang nag-spacewalk. Talaga namang kamangha-mangha mga istoryang ito. Pero totoo ba ang mga ito? Yan. Ang kaso ni Rudolph Fentz, matagal ng urban legend noon pang 1970s o maaaring mas matagal pa. Isang folklorist na si Chris Obeck ang nag-imbestiga sa istorya. Nalaman niyang nanggaling ito sa isang science fiction book. Ang Voice from the Gallery noong 1953. So malinaw, first story, hoax. Nakinopya naman mula sa isang kwento sa I'm Scared, isang short story ni Jack Finney noong 1951. Ang kaso naman ni Andrew Carson galing sa isang fictional piece sa Weekly World News, isang satirical newspaper. Okay, so second story, hoax. Fiction story lang ulit mga kapatid. Di kalaunan na inulit ito ng Yahoo News kung saan tila hindi nakita ang pagiging fiction ng istorya. Di nagtagal inireport na rin ito ng ilang dyaryo at mga magazine bilang totoo at hindi na fiction. Kumalat, maraming naniwala. Sa boxing match naman ni Tyson, kahit mukhang modern smartphone ito, maaaring maliit na handheld camera ito na available naman ng mga panahong iyon. Maraming nagsasabing similar ito sa Casio QV10, Casio QV100. Pwede, no? Etong camera na to tapos patayo, no? Kasi kung babalikan mo to, 'di ba? Ito ayan, no. Ito yung pinaka-camera niya tapos etong nakikita niyo yung itim dito sa baba, ayan, no. Nakikita niyo yung itim do sa baba. Similar nga siya dito, ito yung itim tapos ito yung camera. Camera yan pag ganun, pero pwede mo rin namang itayong ganun. So, kitang-kita naman. At saka kung babalikan mo rito sa ayan, no, makikita mo makapal eh. Makapal yung hawak-hawak niya eh, oh.
Ayan, oh, makapal yung dito niya, eh, hindi siya talaga smartphone na manipis lang, eh, 'di ba? Tapos umiilaw-ilaw pa yun dito. Kadalasang ginagamit 'to yung mga ano, eh, sa digicam talaga, 'di ba? May mga red lights diyan. Kahit sa mga DSLR may mga ganyan, yung orange naman ang kulay nun, eh, 'no? Pero dito wala siya rito, walang nakalagay dito. Dito banda yun, eh, 'no, kung babalikan natin. Ayan, oh, dito meron siya, dito. Dito sa kabila wala. 100 o Logitech Yan, Photoman. ito rin, puwede rin 'to. Pero anong sa tingin mo? Sa litrato namang ito, ang pagiging time traveler ng lalaki ay nakadepende sa tatlong bagay. Ang logo t-shirt, ang camera, at ang salamin. Pero ang lahat ng items na ito meron na noong 1940s. Oh. Montreal Maroons embroidered jersey daw ang kanyang suot. Isang hockey team na naglaro sa NHL mula 1924 hanggang 1938. Ang glasses na may protective shade, bagamat bihira ay available na ito. Unang lumabas noong 1920s. Oo, meron naman pala na, eh, 'di ba? Ang camera bagamat maliit ito para sa panahong iyon, nag-i-exist na ito. Nakapaglabas na ang Kodak ng parehas na sukat ng kamera mula pa noong 1938. Oh, wala nang kaso, 'di ba? Solve na agad yung mystery diyan. Ang babae sa Chaplin video, sinasabing gumagamit ng sinaunang hearing aid. Ngunit hindi ko alam kung bakit siya nagsasalita nang wala namang kausap. Kausap ba niya ang sarili niya? Siguro. Anong sa tingin mo diyan? Sa DuPont video naman, nang mag-viral ang video, may isang pamilya nagsabing si Gertrude Jones daw ito. Nagtatrabaho sa DuPont. Gumagamit daw siya ng experimental wireless telephone na dinevelop ng kumpanya. Oh. Pero katakataka pa rin ang sukat nito. Ang mga sinaunang cellphone kasi, malalaki. Tama. Kaya ang videong ito, kinunan bago pa man ng World War II. Ibig sabihin ba ay may kakayahan na tayong gumawa ng ganoong kaliit na baterya noong panahon na yon? Anong sa tingin mo? Oh, itong bandang dulo lang ang hindi masyadong na-solve, eh, no? Hindi masyadong nalutas. Pero paano naman ang Eto pa. astronaut sa cathedral? Totoong nag-i-exist ang sculpture. Ni-renovate at ni-restore ang cathedral noong 1992. Ang artist, nagdagdag ng ilang modernong bagay sa cathedral. Kasama dyan ang astronaut. Yun na. Mystery solve. So, etong astronaut na nakalagay dito ay hindi ginawa noong 1102. Ito ay sa renovation na noong 1992, which is meron na. Tapos na yung Apollo 11, Apollo ni Neil Armstrong, tapos na yon. Bakit nga ba gusto natin maging totoo ang mga istoryang ito? Bakit tila obses ang tao sa time travel? Ito'y dahil importante sa atin ang oras. Ang buhay natin hawak ng oras. Nauubos kasi ito. Sinasabing time is money pero hindi ito totoo. Mas importante ang oras kaysa sa pera. Ang pera pwedeng kitain, maubos at kitain muli. Tama. Ang oras kapag lumipas, hindi na may babalik. Tama. Ganyan kaimportante ang oras. Tama. Kaya gamitin mo ng tama. At saka kung magtatanong ka, no, sa mga tao, kung papipiliin sila, mag-travel ka papunta sa future o mag-travel ka back in time. Marami, mga kapatid, siguro mga 90% ang magsasabi sa'yo na mas gugustuhin nila mag-travel back in time. Bakit? Kasi marami silang mga kabiguan sa buhay, mga tol, na gusto nilang baguhin, gusto nilang ayusin. Posibleng yung mga wrong decision nila, mga tol, ang nagsadlak sa kanila sa kahirapan o nagsadlak sa kanila sa isang matinding kabiguan. Mga tol, bumagsak ang kanilang kumpanya, nawalan sila ng trabaho dahil sa mga wrong decisions na yun. At yun yung mga bagay na gusto nilang balikan para itama, mga tol. Kaya kung magtatanong ka sa kahit na sino, mas maraming magsasabi na gusto nilang bumalik sa nakaraan. Aalamin muna nila kung ano yung lotto number na lumabas ngayon, na ang premyo is nagkakahalaga ng milyon-milyon. Babalik sila sa nakaraan, tatayaan nila yung number na yun at babalik sila rito sa future, and then wala, mayaman na sila. O kaya naman, mga tol, kabiguan sa pag-ibig, di ba? Kung alam ko lang na lolokohin mo lang ako, di sana hindi na kita sinagot noon. So babalik sila sa nakaraan at hindi niya sasagutin o hindi niya liligawan yung babaeng magiging partner nila. At marami pang iba, mga kapatid, gusto nilang makasama yung mga taong namimiss na nila, 'di ba? Gusto nilang makasama at babaguhin nila yung lifestyle nila para sana wala akong sakit ngayon, nung babalik ako sa nakaraan at
aayusin ko yung lifestyle ko. Maraming mga ganyan mga bagay. Yun nga mga kapatid, dahil sa ganong klaseng kaisipan, sa ganong klase na kadalasan napapanood lang natin yan sa mga sci-fi movies, gusto natin mga tol na mangyari din yan sa katotohanan. No? Kaya ang daming mga ganitong istorya at ang daming mga interesado sa mga ganyang kwento kasi iniisip nila sana nga talaga posible, no? Posible. Yun nga lang talaga kasi mga tol, napakahirap mangyari niyan at parang imposible talaga. Napaka-imposible talaga mangyari ng mga bagay na ganyan. Alright, so ikaw bilang isang tao, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.